Magandang gabi po sa kanilang lahat, mga minamahal. Narito pa tayo muli, yung kapatid, Brother Rom Salcedo, ang babati sa inyo ng magandang gabi. At tayo po ay patuloy sa ating sinasabot pag-aaral sa salita ng Diyos. Dito po sa ating ginagawa, walang ulan, walang bagyo, na maaaring magpagpatigil sa atin. Sa pasabi ng Apostol Pablo, kabaga-baga ko kapag hindi ko na ipangaral ang Ebanghelyo. At yan po ang aking nararamdaman mga naman, na kapag hindi ko na ipangaral ang Ebanghelyo, ay parang kabaga-baga ko sapagat hinirang ako ng Diyos para mangaral, pagkatapos hindi ko magagampanan. Sayang naman yung kanunan binigay niya sa akin para makapagturo ng salita ng Diyos. Kaya dito mga minamahal, mula Lunes hanggang Linggo, sa hirap na 7 ng gabi, sa kaabagan ng marapanon, sa kanyang banal na kalooban, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa gabi ito mga minamahal, ang magiging pagsa natin ay ang misteryo ng Diyos patungkol sa liputan. Marami po ang nakakala na ang Diyos ay alam na niya ang magiging resulta ng kaligtasan ng mga tao sa mundong ibabaw bago pa man likay ng mundo. Sabi nga, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya raw, ang katunayan ng mga bagay na magaganap, mga bagay na hindi pa nakikita. Sa tao, sa kanyang pananampalataya sa Diyos, umasa siya sa mga bagay na hindi pa niya nakikita. Pero dahil sa pananampalataya, umasa siya na natanggap na niya. At yun ang nais na pag-aralan natin sa gabi nito. Ang kinakailangan lamang, kasi ang kaligtasan mga naman personal. It is between you and God. Alam na alam ng bawat isang tao kung nakasusunod siya sa mga utos ng Diyos o hindi. At alam na alam din niya na ang mga taong pasaway na kahit na lamang salita ng Diyos, nilalabag pa rin, dapat alam nila na sa kanilang ginagawang paglabag, meron silang kapupuntahan. At hindi magandang bagay ang kapupuntahan lang. Sapagat ang Diyos, lumikha ng langit at ng impyerno, sa langit, sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban, at sa impyerno sa dagat-dagatang point, sa mga taong tandisan, hayagan, lumalabag sa kanyang banal na kalooban. Ito ang utos ng Diyos, ilalabag mo. Alam mo na masama, gagawin mo. Paglabag yun, may kalalagyan ka. Kaya dito, malalaman din ng tao kung siya ay kabilang sa pamilya ng Diyos o kabilang siya sa mga anak ng Diablo. Kasi ang tao ngayon sa buong mundo naati sa dalawang bagay. Mga anak ng Diyos, mga anak ng Diablo. Kaya dapat alam ng tao kung siya ay saan nabibilang. Kung siya ba'y nabibilang sa pamilya ng Diyos o kung siya nabibilang sa mga anak ng Diablo. Kaya ang isang taong matalino, dapat, ngayon pa lang, alam mo na, nakabilang ka sa pamilya ng Diyos. Alam mo na anumang oras na mamatay ka, sa langit ka. Dapat alam mo yan. Kasi, kung di ka sigurado, delikado. Kaya halimbawa, tinanong kita kapatid, kung sakali bang kunin ka ng Diyos ngayon, at ikaw ay mamatay, ano sa palagay mo saan ka pupunta? Alam mo yung sagot sa akin? Walang nakakalam yan. Walang nakakaalam.
Pagka namatay ka, doon palang malalaman kung saan ka mapupunta. Ay, delikado. Delikado. Pagka ganyan ang salita mo, ibig sabihin, sa impyerno ka, dagat-dagat ang apoy ka. Dapat ang isang anak ng Diyos, alam niya, kung siya'y mamatay, langit siya. Tanungin niyo ako, brother, kung mamatay ka, alam naman namin makasalanan ka rin. Saan ka mapunta? Sa langit! Sigurado ko. Bakit? Sapagkat ako'y tao lamang, nagkakasala din ako, pero sinusunod ko ang kalooban ng Diyos. Binigyan niya ako ng calling, sinisikap ko magampanan. Anong calling ko? May pangaral ang salita ng Diyos. Kaya kahit na bumabagyo, hindi bumabagyo, nandirito ko. Dapat may pangaral ang salita ng Diyos, sabi ng Apostol Pablo, kabag-abag ako, pag hindi ko na pangaral ang salita ng Diyos. Kaya dapat alam mo ang calling mo. Dapat alam mo ang pagkakatawag sa'yo. Kung ikaw ba'y tinawag para mapabilang sa pamilya ng Diyos, o hindi ka tinawag, napunta ka sa mga anak ng Diablo. Kaya dito mga minamahal, ipapakita sa atin ng Diyos ang tunay na kalagayan natin. At dito, makinig kayo, sa pagkatapos ng pag-aaral ito, malalaman nyo kung saan kayo nabibilang. Kung kayo sa pamilya ng Diyos o sa pamilya ng Diablo. Kaya mga minamahal, ganda po natin ating puso sa pakinig-salita ng Diyos. Manalangin tayo. Parang sa oras ito, ipapayag ko po sa mga kapatid ko na nakikinig nyo sa mga taran, sa kanilang mga cellphone, ang mga bagay na lihim sa mga tao, subalit sabi ng mga anak mo, ipinayag mo na. Hindi na lihim sa mga anak mo. Ang mga bagay na hindi nalalaman ng pangkarino ang tao. Kaya kayo po maglagay ng salita ng karoon sa aking bibig. Kung siya rin mabait kasi pa ng pangunawa, na aking mga minamahal mga kapatid. So, ito, sa aking sinasaway, lahat ng mga demonyo ng mga hadang at ng mga pag-alilangan, maging sa kanilang mga puso. Because out from them, who believes in us right now, and abandon the power of darkness, anoint the word, O Lord. In His mighty name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Mga minamahal, babasahin ko po sa English version ng my King James Bible. Ililiwat ko lamang sa Tagalog. Ang magiging pamagat ng ating paksa ngayon, gabi, ay ang pagkakapili ng Diyos sa kanyang mga inirang. Dito po sa Revelation chapter 13, verse 8. Aklat ng Pahayag o Apokalipsis, Kabanatang 13 at ang talata 8. Ang lahat po ng may pakinig ay makiksalta ng Diyos. And all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Kung aking liluan niya sa Tagalog, sabi dito, at ang lahat ng mga nananasa sa buong lupa ay sasambahin siya ng mga tao ng kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay mula sa panahon ng pundasyon ng mundo. Amen. Dito nakasulat mga minamahal, sa Last Judgment Day, bubuksan ang aklat ng buhay. At lahat ng tao na tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos, papakita sa kanila ang aklat ng buhay. Kung nandun ba ang pangalan nila, wala. Kapag ka nakita nila, wala ang kanilang pangalan doon, ipapakita naman sa kanila ang aklat ng kanilang gawa. Kung siya ba ay naging mabuti sa mundo doon. Dito, para siyang malaking screen, makikita niya ang lahat ng kanyang mga pinaggagawa doon siya ay nabubuhay pa sa mundo. Kaya,
Nakita niya, masama ang kanyang ginagawa, lumalabag siya sa utos ng Diyos, hindi niya kinikilala ang Panginoon ng tagapagligtas na Panginoon Jesucristo, at tapos wala pa ang kanyang pangalan sa ating aklat ng buhay na pag-aari ng Panginoon Jesucristo, sapat ang Book of Life o aklat ng buhay, ito ay pag-aari ng Panginoon Jesucristo, at sapagkat siya ang may-ari ng aklat ng buhay, siya mismo ang nagsusulat sa kanyang aklat ng pangalan ng mga taong iligtas niya. Kaya dito, dapat alam nyo, ngayon pa lang, kung yung pangalan nyo, nakasulat pa sa aklat ng buhay. Kung hindi kayo sigurado, delikado. Pag tinanong kita kapatid, sa palagay mo ba, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay ng Kordero, ng mahal pa ng Jesucristo? Pag namong hindi ko sigurado kung nakasulat ang pangalan mo, delikado yan. Delikado sapagkat hindi mo alam. Ano mang bagay na delikado ay delikado talaga. Dahil hindi ka sigurado Dapat sigurado ka. Pag tinanong kita, kapatid, kung sakali bang matay ka, umarap ka sa hukuman ng Diyos, binuksan ang aklat ng buhay, sa palagi ba makikita mo ang pangalan mo doon? At ang sagot mo, hindi ko sigurado, parang sinabi mo na, hindi ka nakasulat doon. Pero pag hinapos sigurado ako, yun. Meron kang batayan kung bakit sigurado ka. Ngayon, ang sabi dito, bago pa man ginawa ang mundo, kasi sa pag-aaral natin, ang unang nilikha ng Diyos, ang langit at ang lupa. Pag nabing lupa, planetang mundo yun. Ang karya ng Diyos sa langit at ang planetang mundo na pinag-aralan natin, walang kalaman-laman, napakadilim, at lahat ng nakikita na ngayon, ang liwanag, mga bagay nakikita natin, ay ginawa lahat ng mahal pa noon sa pamagitan lamang ng kanyang salita. Ngayon, dito nakasulat sa binasa natin na wala pang mundo, bago pa man itatag ng Diyos sa lahat ng bagay, pinatay na ang Kordero. At isinulat na niya ang pangalan ng mga tao, ililigtas niya. Wala pang tao noon. Kaya dito masasabi natin na ang Panginoon ay isang propeta. Basahin natin. Dito sa Deuteronomy chapter 18 verse 15 sa Lumang Tipan. The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me. Whom ye shall hearken. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require it of him. Tagalogin natin. Ang nagsasalita dito si Moises. Sabi ni Moises, isang propeta ang itatayo ng Diyos sa iyong kalagitnaan sa mundo at siya lamang ang inyong pakikinggan. Dito sa pangalawang binasa ko, ang nagsasalita naman dito ang Diyos. At mangyayari, sabi ng Diyos, na ang sino man na hindi makikinig sa propetang yon na magdadala ng aking pangalan, ipagsusulit ko sa kanya. Sa mga tweet, nagsalita si Moises, nagsalita ang Diyos. Sabi ni Moises, isang propeta ang dadalhin sa mundo, at dapat kayo makikinig sa propetang yon. Sabi ng Diyos, ang sino makikinig sa propetang yon ay mapapamak, sapagat ako ang propetang yon na magsasalita sa propetang yon. Ngayon,
Sino propetang to? Na binabanggit ni Moises at ng Panginoon na dadalhin sa mundo. Ito ang Panginoong Kristo na pinatay bago pa man itatag ang mundo. Ibig sabihin, nagpropesya na ang mahal Panginoon na sa mga huling araw, sa panahon natin ngayon, ay tatayo ang isang propeta na dapat na pakinggan ng lahat ng tao. Ba't tayo nakasisiguro na ang mahal Panginoon yung propeta ngayon? Sapat ng ang mahal Panginoon magpakita sa liwanag kasama ni Moises at saka ni Elijah, ni Elias, nagsalita ang Panginoong Diyos ng langit. Ito ang pinakasisinta kong anak na labis kong kinalilugdan, siya lamang ang inyong pakikinggan. Binabanggit dito ang Panginoon Kristo. Siya lamang pakinggan, siya lamang ang propeta. Ngayon, bakit siya pinatay? Bakit? Wala pang tao sa mundo, pinatay na siya. Basahin natin kung bakit siya pinatay. Sabi dito sa Ephesians chapter 1, beginning with verse 3, nagsusulat dito si Apostol Pablo, sabi niya, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His glory. Tagalogin natin, para lalong maintindihan. Sa ating mga naunang binasa, sabi doon, ang Panginoon Kristo pinatay na. Wala pa ang tao sa mundo. Hindi pa nalilikha ang daigdig. Pinatay na siya. Ngayon, bakit siya pinatay? Binasa ko. Pinatay siya upang tubusin ang lahat ng mga tao na sinulat niya sa kanyang aklat na buhay upang makasama niya sa kalwalatian sa mga huling araw. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin ito, yung nangyayari ngayon sa paningin ng Panginoon, nangyari na, tapos na ang usapan. Ibig sabihin, wala pa ang mundong ito, isinulat na niya ang isang propesya sa isang prophet, sinulat niya isang propesya na siya ay magpupunta sa mundo bilang tupa at siya ay papatayin at ang kanyang dugo ay ibubuhos niya upang tubusin ang mga tao na isinulat niya sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, nasusundan po ba niyo ako? Ibig sabihin, tayong lahat ngayon, alam na ng Diyos kung saan tayo, kung anong ating kalalagyan, kung saan tayo mapupunta. Alam na ng Diyos kung sino ang kanyang mga anak, isinulat na niya sa aklat ng buhay niya, wala pang mundo, wala pang tao sa daigdig. Wala pa. Mula sa, kaya ang tawag sa niya, the first and the last. Sabi ng mahal pa ng Kristo, ako ang una at ang huli. Ang pasimula at ang wakas. I am the first and the last, the beginning and the ending. I am the Alpha and Omega. Alpha at Omega, simula at wakas. Siya ang simula ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, siya simula ng bagay, alam na niya ang dulo. Isinulat na niya sa simula ang mangyayari sa hinaharap natin. Kaya ngayon, ano dapat natin gawin? Ano dapat natin gawin? Alamin natin niya sa ating sarili, sapat tayo nakakaalam kung tayo ay kabilang sa sinulat ng Panginoon Kristo sa kanyang aklat, wala pang mundo, wala pang tao. Wala pa tayo. Wala pa sina Moses, sina Abraham. Wala pa lahat ng mga men of God sa Bible. Wala pa. Isinulat na niya kung sino ang ililigtas niya at sino, ang sabi doon, pinatay na siya bago pumalalangin ang mundo, pinatay na siya
At ang dahilan kung siya pinatay, para tubusin niya ang mga tao na isinulat niya sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, alam na ng Diyos kung sino ililigtas niya, kung sino ang kabilang sa pamilya niya. Alam na ng Diyos. Tayo, alam po ba natin kung yung pangalan natin kasama sa aklat ng buhay na sinulat ng mahal pa noon? Ngayon, hindi natin alam yan. Pero nalaman natin nang matapos ng mundo. Nalaman natin nang magsulat ng mga propeta. Nalaman natin nang magsalita ng mga men of God. Nalaman natin ang kasaysayan ng mundo. Kung paano ginunaw ng mundo ang unang daigdig at si Noah ang naligtas. Ngayon, sa ikanim na araw, napag-aralan natin, ang unang nilikha ng Diyos ay mga lalaki at mga babae na kinalat niya sa buong mundo. Kaya, ang pagkakala lang sa tao, dalawang kalagayan ng tao. Kung paano ang kalagayan ng Diyos ay dalawa, Diyos at tao, ang kalagayan ng tao naman, yung kung paano siya nilikha. Napag-aralan natin, sa ika-6 na araw, nagsalita ang Diyos. Kausap ang mahal pa ng Kristo. Sabi ng mahal pa ng Kristo, let us make man in our image according to our likeness. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis at tanyo. At sabi dito, sa Genesis chapter 1, verse 27, sabi doon, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, wangis at tanyo. Ano ibig sabihin nito? Wala pang tao, may tao na. Ang taong, sabi sa Biblia, ang tao si Kristo Jesus na namamagitan sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin, wala pa ang tao, may tao na. At yun, ang tao na yun, ang Panginoon Kristo. Na, sabi niya, likay natin ang tao. O, ayon sa kanyang sariling larawan. Kaya tayong lahat, nilikha tayo na tao ayon sa sariling larawan, wangis at tanyo ng Diyos. Ngayon, sa ika-6 na araw, sabi dito, at nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, lalaki at babae na nilikha sila at kinakalat sa buong lupa at sinabi, lahat ng bagay na ginawa ko ay pakikinabangan niyo ang mga pagkain. Ngayon, sana punta? Sana punta yung mga taong nilikha ng Diyos, lalaki at babae sa unang araw. Silang lahat nalipol. Nalipol sa panahon ng malaking baha. Sa panahon ni Noah. Nalipol ang lahat ng mga tao sa buong mundo at ang natira lamang si Noah at ang kanyang pamilya, 8 araw. Ngayon, bakit pinili si Noah na manatili? Kasi hindi siya kasama. Si Noah galing sa lahi siya ni Adan. Si Adan nagkaroon ng lahi. At si Adan, ibang pagkakalikha kay Adan. Adan was made and created by the fingers of God. Yung unang tao, lalaki at babae, nilikha sa pamamagitan ng salita. Magkaroon maraming tao sa mundo, lalaki at babae, nagkaroon. At ang dugo nila, dugo ng hayop. Pero itong si Adan, ibang pagkakalikha sa kanya. Kumuha ng timpal ng lupa ang Diyos, at sabi, by the finger of God, he created man. Ang kamay ng Diyos, kumuha ng lupa, alabo, putik, inulman niya ang katawan ng tao, tapos, binigyan niya ng laman. Kaya ang tao doon ay naging katawan ng tao. Pero wala pang laman yon. Sapagkat yun ay patay, katawan yon, hininga ng Diyos na hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Kaya ibig sabihin, pumasok sa katawan ng tao yung kaluluwa at spirito ng Diyos, at yung kaluluwa na yan, yun ang naging tao. Kaya ang tao walang kamatayan. Siya isang kaluluwang buhay na walang kamatayan. Ang mamatay lang, yung katawan, dahil sa alabok ng galing, sa alabok din, mauwi. Ngayon, sumulat ng Biblia ang mga propeta ng Diyos. Pinahayag.
At dito sinabi ang paraan ng kaligtasan. Kaya nalaman natin ang kalooban ng Diyos. Nalaman natin na para tayo maligtas, dapat tayo sumampalataya sa mahal pa ng Kristo. Yun ang sinasabi ng John chapter verse 16. Sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan sa libutan taon na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang siya mas sumampalataya sa kanya, huwag mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang kaligtasan. Yung sinugo ng Diyos na propeta, na anak ng Diyos, na siyang pakinggan ng mga tao para maligtas. Without Christ, we are nothing. Kaya sabi ng Biblia, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe with thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kung ikukumpesan mo, kung ipapalik mo na yung labi ng Panginoong Kristo ay Panginoon, at siya ay namatay at maling nabuhay para tubusin tayo sa ating kasalanan, maliligtas tayo. Eh paano? Kung hindi mo kinikilala ang Panginoon sa kanyang tunay na kalagayan, hindi ka kasama doon sa aklat ng buhay na kanyang sinulat. Bakit? Itinatokil mo siya. Isipin mo, meron siya aklat ng buhay. Siya magsusulat ng pangalan ng mga dadaling niya sa langit, yung mga tumanggap sa kanya bilang Panginoon, Diyos na tagapagligtas. Yun ang sinulat niya sa aklat ng buhay. E paano yung mga Iglesia ni Cristo, sa Sinyoba, mga Muslim, mga Mormon, na tandisan, hayagan, tinatapil na pagkat yung malapan ng Cristo? Si Jesus, tao lang yan. Kailangan di naging Diyos yan. O, asa sila na yung pangalay susulat ng Panginoon sa kanyang aklat, at tinatapil nga siya. Kaya dito, malalaman natin kung ang ating pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay. Ngayon pa lang, malalaman na natin. Pag kinanong kita, kapatid, kung mamatay ka, tumayo ka sa Last Judgment Day, hukuman ng Diyos, at pinakita sa aklat ng buhay, nandun ba ang pangalan mo? Walang liwag, walang takot, sigurado ka, sabi mo, nandun ang pangalan ko. Oh, bakit mo na siguro nandun ang pangalan mo? Sapagkat maliwanag Kung ipapayag ko na Panginoon Kristo, siya ang aking Panginoon, siya ang aking tagapagligtas, ligtas ako. Isinulat niya, pangalan ko sa aklat ng buhay. Yun ang nararamdaman ko Siya ang aking Diyos siya ang aking Panginoon Hindi ko siya tinatagwil Hindi nakasulat pangalan ko sa aklat ng buhay, ligtas na ako. Kaya ngayon pa lamang, matatalinong tao, kung nakikinig kayo sa sinasabi ko ito ngayon, at napabilang kayo sa mga reliyon na nagtatakbil sa pagkasimahal para sa Kristo, lumayas na kayo, lumabas na riyan. Bakit? Sapagkat yung pangalan wala sa aklat ng buhay. Hindi susulat ng Diyos ang pangalan mo sa kanyang aklat ng buhay kung ikaw mismo nagtatakwil sa Kanya. Maliwanag. Bakit po pinapayag to? Kasi ang mga nadaya ng mga bulang, mga ngaral, mga hidwang panampalataya, mga kulto, mga false religion, tinatakbil ang Panginoon Kristo. At sila ay nakadaya ng milyon-milyong mga tao. Ang mga Iglesia ni Cristo na nadaya, ang mga miyembro, milyon-milyon nakakalat sa buong mundo. Mga saksi niyo ba, milyon-milyon nakakalat sa mundo. Ang mga Muslim, bilyon-bilyon nakakalat sa mundo. Ang daming mapapahamak. Kaya dito, binubuksan ko ang inyong kaisipan na pangnawa na wala ang inyong pangalan sa aklat ng buhay sapagkat yung nagsulat na aklat ng buhay, itinatakwil ninyo. Itinatakwil ninyo. Kaya kung meron nakikinig sa akin na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Sinyoba, mga Muslim, mahal ko po kayo. Hindi ko ito pinapangaral para alipustahin kayo, para sabihin hindi kayo mga ligtas. Sinasabi ko ito para malaman nyo ang daan ng kaligtasan at ang pangunahing dahilan para malaman nyo kung kayo ligtas o hindi ay kung nakasulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. O tanungin mo mga Iglesia ni Cristo, mga nagtatanggol sa pangalan ng mga panan, o kapatid na Iglesia, kapatid na saksi niyo ba, kapatid na Muslim, sigurado ba kayo nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Ano sasagot? Hindi makakasagot.
Hindi makakasagot. Lalo na, pag nalaman nila ng may-ari ng kalat ng buhay, ang Panginoong Kristo na itinatapil nila. Kaya, kabilang sila sa mga anak ng Diablo. Sa patulang ka ng pangalan sa kalat ng buhay. Pero kayo ng mga Kristiyanong tunay na nakikinig sa akin yan at tumagos na mahal panahon, Kristo, sabi sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them God give power to become the sons of God, even to those who believe in His name. Sa lahat mga tumanggap sa panahon sa Kristo, tinanggap siya sa kanyang tunay na kalagayan bilang Diyos at bilang tao. Binigyan sila ng kapangyarihan upang maging mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At ito ay nakasulat na bago pa man nilikha ang tao. Bago pa man nilikha ang mundo, nakasulat na kung sino ang kanyang mga ililigtas, sapat meron siyang aklat ng buhay na pinagsulatan niya ng mga tao maliligtas. Kilala niya tayong lahat. Sabi ng Biblia, ang buhok natin ay bilang niya lahat. Ang buko, bilang ng Panginoon. Ang buhok ni Rel, ang buhok ni Bareng, bilang ng lahat. Ang buhok ng mga taong nakikinig sa akin ngayon, bilang ng Diyos, ganun siya kapangyarihan. Because God is an omnipotent God. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Omniscient God, nalalaman niya lahat ng bagay. At siya ay omnipresente, nasa lahat siya ng dako. Kaya sabi na mahal pa ng Kristo, ano sabi niya? Where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Ano sabi na mahal pa ng Kristo? Kung saan may dalawa o tatlo na nagtitipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sana, huwag mawala ng kabuluhan ang pag-aaral natin ng gabi. Huwag mawala ng kabuluhan. Dapat ngayon pa lamang, masiguro na inyo ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Paano nyo masisiguro? Kung tatanggapin nyo sa kanyang tunay na kalagayan ang may-ari ng aklat ng buhay. Amen. Ngayon dito muna tayo mga minamahal. Alam ko na nananabig pa kayo, pero may kinilang oras natin. Pero bukas, magkaroon tayo ng iba pang paksa. Kaya pasalamat tayo, mahal pa na sa oras to, aking pinayag sa aking mga minamahal na kapatid, na bago pa manlikin ng Diyos ang mundo, ang tao, alam na ng Diyos kung sino ang kanyang maililigtas at kung sino ang kanyang dadalhin sa kanyang karyan. At alam rin niya kung sino ang mga anak ng Diablo, itatapon niya sa dagat-dagat ng buhay. Pangparusahan, pangpagalakan. Maraming salamat mahal po noon. Sana po ay nabuksan ang puso, kaisipan ng paunawa na aking mga minamahal mga kapatid na ang kanilang mga pangalan hindi pa nakasulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid, ito po na inyong kapatid Brother Romeo Salcedo. Pasamantalang nagpapalam sa kalooban ng mahal pa na magkita-kita o hindi tayo sa araw na bukas para sa ibang mga paksa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.